sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Si Atong Ang o yung whistleblower na pangalan nun, ha? Si Don Tibungan ba? Ayan. Ayan, Patidongan. Ayan, Don Patibungan. Ito pala ay dating tauhan din ni Charlie Atong Ang sa kanyang mga farm ng manok. At tumakbong mayor dun sa Surigao del Sur. Kaya lang natalo po, mahabigan. Ayan, mamaya malalaman natin. Dahil ngayong alas 9 na umaga, magpa-file ng kaso si Atong Ang laban dito sa kanyang dating tauhan na whistleblower na si Don Patibungan. Ayan. Sabi ni Atong Ang, ine-extort daw siya ng 300 million. Sabi naman ni whistleblower, ino-offeran siya ng 300 million para tumahimik. Ano ba talaga, kuya? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Lamig nga eh. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na ba? Isang maulang umaga, Pilipinas. Ulan ba? Ay, maulan talaga, ha? May bagyo nga ba? Bagyong Bising ba? O low pressure ay lamang itong hanging habagat itong nasa nararanasan natin dito sa Metro Manila. O mga teachers, mga classmates, ha? Maraming eskwelahan ang nagsuspindi na ng klase, ha? Akin nga malu yung mga classes, Yuel, ha? Kyle, ha? Ayan, yung mga lugar na nagsuspend na ng kanilang klase ngayong araw. Ayan. Ay, nako talaga. Andito na ba? Asan? Eto. Okay. Pero Valenzuela lang ang suspended. Pasig. Ayan, Muntinlupa. Ayan. Afternoon classes. Aba, sa Cavite, dyan sila malupit sa suspension ng classes, ha? Maagap sila. All levels, sa public and private sa buong Cavite, ha? Cagayan Valley, Apari Cagayan, Camalanyugan, Santo Niño at Gonzaga, Cagayan. Ayan. Sa Manila, ayan, Quezon City, Pasay, Makati, wala, ha? Yung mahabigan, magandang maulang umaga. Ingat-ingat po na dahil matraffic, madulas ang kalsada. Pumasok na ba yung bagyong Bising? Suspended na rin ang Las Piñas. Ayan. Aba, maagap si Principal. Ayan, si Principal ba ang nagsuspend? Wala na si Principal. Nag-retire na si Principal. Ayan. Senator Cynthia Villar. Ayan, good morning. Ayan. At Senator Manny Villar. Ayan.
nakauwi na ba kayo? Sabi na ating bubit, nagpapacheck up din sa Singapore itong mag-asawa. Ayan, alam po niyo mahabingan at ay mga rich, ha? Yung mga mayaman parang wala na yata ang tiwala sa ibang doktor natin dito sa Metro Manila, ha? Doon na sila sa Singapore, sa ano ba yan? Elizabeth Hospital. Ayan, sikat na sikat yan, ano, ha? And yung mahabigan, marami tayong issue ngayong araw ng Huwebes. Ay, nako talaga, oo, ayan. Kawawa din yung isang cabinet secretary. Mukhang magbababo na rin, ha? Abay, sabi ng kanyang marites na kapitbahay, ayan. Uy, ba't nawala na yung mga bodyguard ni secretary? Ayan. Dati-dati, nagkalat lang sila dyan sa harapan ng kanyang bahay. Ayan. Ngayon nawala na yung mga bodyguard, mga hagad. Ayan. Inalisan na ba? Ayan. On the way out na nga ba itong cabinet secretary na malapit pa naman sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wow. Ano kaya ang mangyayari? Ayan. Pero ang Malacanang ay may order na rin ang Pangulong Marcos kahapon. Sabi ng female Harry Roque ng Malacanang. Si Press Secretary Claire de la Fuente Castro, ha? Ayan. Ang Pangulong Marcos ay nag-utos na rin ng malalimang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ayan. Matapos masangkot pa ang ilang pulis, 20 kadami, ano, ha? Andyan na ba si Edniel? Ayan, andyan na ba si Edniel sa Mandaluyong Prosecutor's Office? Situation na nga tayo, ha? Ayan. Kasama kay si Gretchen Barreto. Ayan, dahil si Gretchen, dinadawit din po, mahabigan, ha? Pero mukhang magkaiba sila ng lawyer, ha? Ayan, si Gretchen kaya magpa-file din kaya ng kaso laban dito kay Don Don. Ayan. Sabi sa version ng kampo ni Charlie Atong Ang na dating dati niyang tauhan itong si Don Don. Ayan. Yumaman din, ayan, at naging ma-impluwensya, nagkaroon din ng mga bodyguards. Ayan. Pagkatapos tumakbong mayor nung nakalipas na eleksyon, kaya lang talunan, ha? Kaya lang malupit din yung kanyang pagkatalo. Masakit dahil 200 votes lamang po, mahabigan ang ang panalo nung kanyang kalaban. Dahil natalo, ang sabi, hinihingan daw si Atong Ang ng 300 million. Si Atong Ang, sabi ng ating bubit na general, naku, lakay, si Atong Ang, may pagka-Ilocano din yan. Hindi bumigay. Ayan. Ayan, sabi, so in-expose na siya. Ayan. Anyway, sabi naman nung kabila, hindi, siya nga nag-o-offer ng 300 million para tumahimik ako, ha? O sige, magkakaalaman mamaya, pero alamin muna natin ang latest sa Manila, ha? Ano ba ang latest sa Manila? Ayan, kumusta si Yorme, ha? Napuyat ba ngayon Boy G, si Yorme, ha? Abay, pwede ba si Yorme pagkata natapos yung paglilinis sa Maynila, ha? Pwede ba isama rin dito sa Pasay? Pasay. Bayan. Nagalit sa atin si Mayor Amy baka ba pilyado ni Mayor Amy? Rubiano. Ayan, Calixto Rubiano. Ay, nako. Pero ito muna, balikan natin ang mga report. Standby, Let. Ano ang latest sa Malacanang? Tuloy ba ang Sibakan Blues? Oy, good morning nga pala sa mga taga-PCO. Ayan, araw-araw pala sila nakikinig sa atin. Siyempre, ha? Ayan. Abay, nandyan pa pala si Senior Undersecretary Ana Puot. Ayan.
na puot dito si Secretary J. Ruiz. Tingnan mo mga dating magkakaibigan, mahabigan. Ano ba itong mga pinagkukuha mo sa Malacanang? Honey Rose Mercado, HR. HRM, ayan. Itong si HRM po, mahabigan, dating ano yan appointment secretary ng Pangulong Marcos nung siya pa ang senador. Ayan. Nung manalo ang Pangulong Bonget, itong si HR ang nagkukuha ng mga taga-PCO. Ayan. Kinuha itong si, ayan, yung kinuha niya, ayan. Sila ang sumisira sa kanya ngayon. Sila nag-aaway-away. Ay nako, nung Lunes may sakit itong si J. Ruiz, ha? Kahit hindi may sakit, biglang pumasok sa Malacanang. Bakit? Ayan, nagpa-announce yung kinuha niyang senior undersecretary na si Ana Puod. Ayan. Ay, Yusek Remarfil, spy. Ayan, good morning. Ayan. Nagkasakit, nag-announce yung isang bata ni Senior Undersecretary Ana Puod, ayan, na si Ana Puod daw ang OIC ngayon ng PCO. Di nagulat yung mga tao, wala na ba si Secretary J. Ruiz? Sibak na ba? Ayan, bakit si Puod na ang OIC? Abay, may nagsumbong kay Secretary J. Ruiz kahit na nasa banig ng karamdaman. Nagbihis, pumasok sa Malacanang. Pero ang Manila LGU may pakiusap sa mga tauhan ng Manila Police District hinggil sa issue ng kanilang allowance. Akala ko naman kung anong napaka-importanteng bagay ito, Boy Gonzales, ha? Akala ko pa naman zero crime na ang Maynila, ha? Allowance pala ang pinag-uusapan. Ayan. Ba't di ba naibibigay yung allowance para hindi na nanghuhulid up ang ilang pulis sa Maynila? Grabe talaga, ha? Ay, nako talaga. Alam po nyo, ewan ko anong klaseng indoctrination ang gawin natin sa ating PNP. Although na kokonti lang naman yung mga ganyan mahabigan, pero may mga naliligaw mga bad eggs pa rin sa PNP. Ayan. Kaya tuloy yung mga matitiro nadadamay. Alamin natin ang latest mula sa Maynila. Boy Gonzales, Dumagon, so please come in. Boy G. Boy G. Silet muna. O sige. O di doon muna tayo sa Malacanang. Siyempre, Malacanang yan. Di unahin natin yan, ha? Ano ba ang latest? Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayong it is raining in Manila? Mga delegado ng 14th Asian Business Summit at Philippine-Japan Economic Cooperation. Bisita doon ng Pangulong Marcos sa Malacanang. Rain or shine. Abay, ready mo yung dahil umuulan ng basa, Mr. President, ha? Apo Lucas, ha? I-ready nyo yung mainit na kape. Ayan, yung kape nga ipinagmamalaki natin sa Ilocos, yung rice coffee. Ay, sarap niyan. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine-Japan Economic Cooperation Committee of PhilJEC. Isa itong pribadong organisasyon na nagsusulong ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya at iba pang larangan ng ekonomiya sa pamagitan ng ugnayan ng mga negosyante, industrialist at ekonomista. Kasabay itong bibisita sa Malacanang ang mga delegado ng 14th Asian Business Summit. Ang Pilipinas ang host ng ABS ngayong taon. Unang beses ulit ito matapos ang 11 taon. At pagkakataon daw ito para ipakitang mahalagang investment destination ang Pilipinas sa Asia. Okay? Ayan, so anong pag-uusapan dito, ha? Ayan, Business Summit. Oo, Lakay. Mag-invest ba ang mga Hapon dito? Pamumuhunan. Oo. Lakay, ayan. Siyempre, patuloy yung pang-eengganyo ng Pilipinas sa mga investor, Lakay. Ayan, kaya lang bagsak din ang economy ng Japan ngayon, ha? Kaya ang sabi,
mas marami pa raw ang mga Pilipinong turista sa Japan ngayon kaysa mga Hapon na turista dito sa Pilipinas. Ayan eh. Baka talagang paborito lang lakay ng mga Pilipinong puntahan ang Japan. Actually hindi lamang mga Pilipino pati ibang nationality si Japan ang puntahan dahil napakalinis, napakatahimik at safe ang Japan kumpara sa ibang mga bansa, Miss Let. Ayan. Oo nga daw lakay. Actually yung mga sinasabi ng mga nakarating na ng Japan, ang sinasabi talaga nila, ito yung bansa na babalik-balikan mo para hindi ka magsasawa. Ay, totoo yan. Ayan. Lalo na ka ng mga noodles, sashimi. Ayan. Mura daw ang pagkain doon lakay. Talaga ba? 3.25. Ayan. Doon sa Don Quixote. Di ba? Yan ang paboritong shopping mall ng mga Pilipino. Pagka maski mga artista doon nagpupunta sa yung parang pinaka-SM nila doon Don Quixote. Ayan, Don Q. Anyway, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos bukod dito sa kanyang mga bisitang taga-Japan? So far ito pa lang lakay. Actually mamayang hapon pa ito. So ngayong umaga ay aalamin natin kung ano pang mga schedule ng presidente dahil wala rin naman siyang aktibidad sa labas ng palasyo. Ayan, si Senior Undersecretary Ana Puot na nga ba ang officer in charge ng PCO, Miss Let? Hindi lakayan nga. Gaya nung binanggit mo kanina, kasi nung nakaraang linggo, ay inanunsyo na siya yung OIC dahil naka-leave nga itong si Sec J. Nagkasakit. Pero nalinawan namin nung hapon na nag-leave nga siya pero dahil nagpa-COVID test daw. Pumasok din naman nung hapon lakay. Dahil sa announcement na yon, nabahala siya baka wala na sa opisina, ha? Kaya biglang pumasok. Biglang nawala ang sakit. Ang hirap nun, ano? Kinuha mong dating tauhan, tauhan pagkatapos siya ang sumusulot sa posisyon mo ngayon. Ayan. Ganoon ba? Ang lulupit din ng mga sabi si Manang, tama si Manang Aimee, ayan, ang Malacanang talaga, ayan, snake pit. Ayan, may snake na, may dragon pa. Ayan. Anyway, ganyan po. Nabanggit mo lang kay Manang Aimee, nakita ko yung picture, di ba? Sabi ko sa'yo, may makikita tayong picture. Ayan, mukhang nag-dinner kagabi, pero wala dito sa picture si Manang Aimee. Ganon. Saan ba nag-birthday ang dating First Lady Imelda Marcos sa kagabi, Miss Let? Hindi tayo nabigyan ng detalye lakay. Nakita na lang natin sa post ni First Lady Liza Marcos ngayong umaga na mayroong dinner sila kagabi. Ayan, kasama sila. Ganun ba? Ayan, pero absent ang Manang Aimee. Ayan. Oo, wala dito si Manang Aimee lakay. Ayan. Si Ma'am Irene nandito. Okay, ayan. Malakas pa ang dating First Lady, 96 years old. Mukhang si First Lady tsaka si Manong Johnny, pwede bang mag-jogging dito sa CCP Complex? Ayan, para yata kasi naka-stem cell. Anyway, sana humaba pa ang kanilang buhay at good health, Madam First Lady. Ayan, ayan nakinig sa atin ngayon yung kanyang mga staff. Ayan si Manang Shirley Torrio at saka si Manang Biday. Ayan, at si First Lady, nakikinig din nga pala sa atin. Ayan, good morning po, Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos. Happy birthday po. Ayan, 96 birthday. Okay nga Rod, maraming salamat, Miss Leta. Di pa nag-extra, ba't mo pinutol? April, May, June, July. May memohang kanilet. Ayan. Latest mula sa Maynila. Ayan. Ano ang latest? Bakit may pakiusap sa mga sino pa nakikiusap, boy? Ang mga members ng Manila Police, hindi ba binibigyan yung kanila allowance? Dahil naubos yung pondo. Same lang daw Ilang bilyon, 10 billion. Si Yorme Isko, magkano ba iniwan nung siya ay pinalitan ni Mayor Lacuna? Ayan. Aris number 29, Boy Gonzales, Dumagoso, please come in. Boy G. Lakaya, tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa bawat tauhan ng Manila Police District na
matatanggap pa rin nila yung kanilang allowance. Ayon kay Yorme Isko, aabot sa 26 na milyon ang allowance ng mga pulis kung saan gagawa nila ng paraan ni Vice Mayor Chi Atienza at iba pang opisyal ng Manila LGU na maibigay sa mga personnel ng MPD ang kanilang allowance sa lalong madaling panahon. Pero ang pakiusap lamang na ni Yorme sa mga tauhan ng MPD, maghintay lamang dahil sa may kalakihan yung pagkakautang ng dating administrasyon. Kasabay nito, nakiusap naman si Yorme na sa mga pulis, natutukan muna yung kanilang trabaho at tumulong sa paglilinis sa Maynila upang magkaroon ng kapanatagan at katiwasayan ang pamumuhay ng mga residente sa Maynila. Ang bilin ni Yorme sa MPD, hanapin yung mga kriminal sama sila magtago sa Maynila, lalo na yung mga nambibiktima ng mga truck at motorista, yung mga snatcher sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard o dating Road 10 sa Tondo, Maynila. Pero boy, Samantala, Lakay, ang yan, dapat Lakay. bantayan yung mga pulis na nagplant ng droga, yan ang mas masakit dyan ha? Yung mga truck drivers, konting kotong lang yan. Pero ang masakit dyan, yung mga nakukursunatan ng mga walang hiyang pulis, katulad nung nangyari dun sa Siman, dyan sa, oo. Abay, mantakin po yung mahabing taniman ka ng droga, ayan. Abay, habang buhay na kulong yan, oo. Ewan ko ba't may mga pulis na ganyan, mga kaibigan? O Lakay, pinadrag test nga itong Seaman Negative naman, nagugulat nga siya. Bakit sa itinuro? At unang-una, sa una, 50,000, 50,000 ang hinihingi. Wala namang pera yung mga pamilya, 20,000 ang naibigay. Through GCash, Lakay, through GCash. GCash pa, kita mo. Bopol talaga yung pulis din. Di may ebidensya laban sa kanila. Ayan, yan masakit Oo, Lakay, kaya nga sinibak agad. Sinibak. Kaya nga nagreklamo, Lakay, yung pamilya, yung asawa. Sa MPD Station 5. Ang problema, parang hindi na-actionan, dumiretso dyan kay Major General Anthony Alberin ng NCRPO. Ay nagsagawa ng entrapment, yung taga-intelligence, yun, pinag-aresto sa presinto mismo, inaresto dyan sa Ermita Police Station, itong 7 pulis na kinasuhan na nga ng robbery extortion. Tsaka bakit hindi sa direktor ng MPD nagreklamo yung Seaman, ha? Wala rin tiwala, ha? Kaya nagpunta pa sa NCRPO kay General Aberin. Grabe. Nung malaman nga ni General Benigno Guzman ng MPD, dahil sa nakipag-coordinate, ayun, pinuntahan at dinisarma na yung mga polis na taga-Ermita Police Station, 7. Kasama ang isang official nila, yung Deputy Commander. Kaya yung ang pagkakaalam ko, Lakay, mukhang nirelieve na o i-relieve pa lang yung hepe ng Station 5 ng Ermita Police Station na si Lieutenant Colonel Cortez. Oh, ayan, tama yan. At saka siguro, boy, General Nicolas Torres, sir, ayan, siguro po, itigil na yung ewan ko lang kung tuloy pa. Ang problema din kasi, boy, minsan may ilan dyan, may mga kota-kota sa bawat presinto. Pero Lakay, ito, si General Benigno Lakay, merong dyan na nung unang upo niyan, ilang buwan pa lang yan, merong gustong mag-apply, Lakay, na collector, tinanggihan. Nag-apply collector. Anong collector? Civilian o police din? Parang civilian. Civilian. Nagpahiwatig na siya ang hawak, tinanggihan. Si General Benigno Guzman. Kaya nalaman ko yan, Lakay, sa mga pulis din na hindi tumatanggap ng tara si General Guzman. Pero ang problema, Lakay, may mga gumagamit naman ng pangalan ng CIDG Manila. CIDG Manila. Nangongolekta sa lahat ng illegal sa Maynila. At ginagamit ang isang civilian na ang pangalan daw ay kalimutan ko, parang Gerald itong pangalan na isang civilian. Kaya dapat siya maimbestigahan din ni General Torre na ginagamit may collector ang CIDG Manila. Dapat maimbestigahan kung totoo yung reklamo ng mga kababayan natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagos mula sa Maynila. Ano ba ang, o nga pala ha? Ano ba ang schedule naman ni Yorme ngayon? Ano ang lilinisin niya ngayong araw ng Huwebes? Pero eto man ang report ni Giselle Ricafort. Anong report ni Giselle? Ayan, Miss Best Reporter ng KBP Golden Dove Awards. Giselle Ricafort, please come in. Lakay, dahil nga sa patuloy natin na nararanasan na masamang lagay ng panahon, suspendido yung klase sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas City ngayong araw. Ayon kay Mayor April Aguilar, layon daw niya na matiyak yung kaligtasan ng mga guro, mga kwani at maging yung mga mag-aaral. Pinapayuhan yung lahat na manatiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso mula sa CDRRMO at Las Piñas City Government. Ngayon na kayo binabaybay natin yung ilang bahagi nitong Las Piñas City. Wala namang tayong mga nadaanan ng mga pagbaha sa mga pangunahing lansangan dito. Kabilang doon sa Zapote Road na madalas bahain kapag ganito na bumubuhos yung ulan. Kanina lakay tumila na yung may kalakasang ulan pero ngayon ay nagsisimula na namang bumuhos dito sa bahagi ng Las Piñas. Wala rin tayong naobserbahan lakay sa pag-iikot natin ng mga nabalawang sasakyan o di kaya naman ay stranded na mga mananakaya. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ingat-ingat po dahil umuulan pa rin po ng basa. Ayan, it is raining in Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Naku, standby Raymond at Paas. Mainit din yan sa Senado ngayon, ha? Mukhang sina Senate President Cheese mukhang ayaw umusad ang impeachment trial. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, mista. Ayan. General Edwin Ernie ganap ng alas 8:37. Ang oras na Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apid. Damdaming Bayan. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, Good morning, Sister L. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang maulang umaga, Pilipinas. Ay, oo. Yan, daming Yes, traffic. ang daming Ayan. traffic. Actually, ngayon, Lakay, may mga kababayan tayo na naiipit sa traffic dahil po sa ulan. At medyo mahirap kasi, Lakay, pagka nagko-commute talaga kapag ganitong mga panahon. But, of course, isang magandang umaga pa rin. Ingat-ingat po. At Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, lalo na sa mga taga Barangay Bautista, Juvillar, Albay. Ba't na pati barangay sinasama? Siyempre, Lakay. Kailangan na malaman nila na nandun ako sa bundok nakatira. Ay, ang taong gubat. Grabe yung tao guba. Sabi bundok eh. May mga bundok kasi. Pero ngongong umaga sa'yo, Lakay. Oo nga eh, nahawa yata ako sa iyo eh. Ha? Kasi Ayan. chismisan tayo ng chismisan. Ay, good morning, Secretary Boying. Ayan, si Charlie Ato ang ba yung sinasabi mong ma-impluensya sa judiciary? Ha? Oo, kasi alam mo, Lakay, antin din ng revelasyon Oo. nitong si alias Toto. Eh, ngayon pangalan niya si... Julie Julie- Dondon Tibungan ba? Ayan, Oo. ano nga bang... Tama, di ba? Tibungan? Tama. Tapos, ay Dati anyway. palang ano yan. Siya, Lakay, ay tao. Tao rin ni Atong. Oo. At ang ayan. yung interview niya, Lakay, doon nga sa TV station. Patidongan pala. Patidongan. Patidongan. Oo, Ayan. talagang binanggit niya, Lakay, na pati nga daw. Sabi niya, sabi nitong si alias Totoy, pati si Gretchen Barreto, Lakay. Oo, nandun daw nung pinaplano itong pagpatay doon sa mga
sabungerong nandaya, ayan, mga chope, pachope, ayan, sabi niya oo. kapag mag-chope, hanapin niyo yan at yun na, yun yung mga sinabi niya. Oo, kaya lang, ba't pinatay pa? Ba't di na lang pinagugod? Grabe naman lakay. Brutality, napaka-brutal mo naman. Ba't di na lang pinasyapol sa mga Texas? Oo, kaya naman, di ba, inisahang suntok na rin niya. Bad ang ganyan, masama. Tinakot na lang. Sana tinakot na lang, di ba? O pagka umulit ka, etong mangyayari sa'yo. Gusto mo kaya- magsimba na may bulak sa ilong. di ba? Yung mga ganon. Gusto ko yung mga linya ni Fernando Poe Jr., di ba? Pagpuno na ang salop. Ayan, dapat nang kalusin. Pero alam mo nga natin, ang mga mga kasama natin sa media, siyempre, celebrated case po ito, mahabigan, dahil mantakin nyo, ilan yung namatay na pinatay na sa bungero? 34 lakay ang binabanggit, pero allegedly nasa 100 daw? nasa 100, Diyos sabi ko. nga ni SOJ. Ito, massacre na ito. Sobrang dami niyan lakay. Kung 100 simula 2021. Tapos itinapon lang sa Taal Lake yan? Naku, Grabe. Diyos ko. Malaman natin lakay yung facts talaga kapag ongoing ang investigation kasi, di ba? Alamin natin ang latest nga dahil ngayong 9 o'clock ng umaga, abay baliktad. Ayun, yung inaakusahan, siya ang magdidemanda po, mga habigan, si Charlie Atong Ang. Magpa-file siya ng case against alias Totoy. Ayan. Sabi niya, ine-extort daw siya. Ayan. Pero ang bottom line, ang tanong pa rin dito, sino ang nagpapatay dito sa mga sabungero? Alamin natin ang report mula kay RH52 mula sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Giselle, mahambon at makulimlim pa rin ang umaga dito sa lungsod ng Mandaluyong. Alam niyo itong may silo circle kung saan tayo nakatayo sa mga oras na ito. Karaniwan kapag ganitong maulan ng morning o na sitwasyon na mabilis tumaas itong tubig baha. Dumaan ako dyan kanina, Edniel, bahana. Ngayon, Sister El, 8:48 na umaga, mabilis na nag-subside itong tubig dito. Tila pa na nagbibigay daan, napaparating na kampo ng negosyante, Mrs. Tycoon nga, na si Ginoong Charlie Atong Ang na nakataktang magsampa ng kanyang formal na reklamo dito sa Prosecutor's Office ngayong umaga. Nagtitipon dito sa tapat ng pinaka-gate ng Hall of Justice ng lungsod ng Mandaluyong itong mga tauhan ng media kasama ng DZRH News sa inaantabayanan ng pagdating ng negosyante na nakakasa 9 o'clock ng umaga. Pero batay dito sa kanyang advance party na nakausap natin ngayon lamang ay on the way na yung kanyang kampo pagkamat tikom kung kasama physically na magpa-file ang nag-aakusa ngayon na si yung inaakusahan na si Ginoong Charlie Atong Ang. Itong kampo na ito, Lakay Deo at Sister L ay nag-briefing pa raw ngayong umaga o kanina bago sila tumahak patungo dito sa lugar kung saan sila magpa-file ng reklamo laban nga dito kana alias Totoy at pinangalanan na ngayong si Julie alias Dongdon Padingonan na nagsiwalat at nagdawit doon sa pangalan ng malaking negosyante kaugnay nga ng kaso ng mga nawawalang sabungero 4 na taon nang nakalilipas. Maliban doon sa impormasyon 4 years na pala yan? Kamakilakay 2021. Maliban doon sa paunang impormasyon na nagsagawa na ng briefing doon sa kanilang team. At ngayon ay mukhang on the way na papunta rito dahil 10 minutes lamang ay alas 9 na umaga ay wala pang karagdagang detalye kung ano yung mga extra preparation nitong team o ng kanilang campus. Sa ngayon ay hinahayaan lamang na magtipon yung kagawad ng media dito sa harap pero hindi makapenetrate doon sa pinakaloob ng gusali at patuloy pa rin nakaantabay kung ano na yung magiging aksyon sa mga oras na ito. Dito naman sa sitwasyon natin sa labas ay tumigil na rin bahagya yung pag-ulan at waiting game na naman tayo doon sa hinihintay natin na pagdating ng negosyante na as always, as usual, tumatanggi doon sa paratang na siya, yung utak sa likod ng pagkawala. At di man ay kalaunay pagpatay nga sa 34 o nasa 100 pa nga sa bungero biktima
dito sa binabanggit nating kaso, Lakay at Daniel. Sayo, Lakay. Kung si Charlie Atong ang ay magpa-file ng case laban dito sa whistleblower na si Dondon Patidongan, ayan. Si Gretchen magpa-file din pa ng kaso laban dito kay Dondon Patidongan? Wala tayong impormasyon, Lakay, sapagkat kung ang alam ko doon sa personal life ni Ginoong negosyante, mukhang iba na yung kanyang partner ngayon. Ganun ba? Lakay, sa mga oras na ito. Ba't sino na ang partner niya ngayon? Hindi, artista rin, Lakay. Yung Ganun ba? Dating napadapa showbiz tuloy. Ayaw ni Cesar Montano ng ganyan. Kilala ni Lakay. Ayaw ni Cesar ng ganyan. Baka sabi mo, sunset na naman. Yun na, si Madam Sunset nga. Yung Sunshine. Biro lang. Pero sila na, Lakay. Pero doon sa kampo naman ni Madam Gretchen Barreto, na diretsahan ng pinangalanan din. Itong si alias Totoy o si Dondon Patidongan, ay wala tayo pa na impormasyon. Kahit dito, Lakay, kung magpa-file din ba sila ng severe complaint or kung ano man, Lakay kayo. Ayan, okay. Sige, abangan mo at malaman natin, ha? Kung sino mas maraming bodyguard. Si Dondon alias Totoy o si Atong? Charlie Atong ang, ayan. Pero tingnan mo nga naman, ha? Ayan, maski mga dating magkakasama, trusted ni Charlie Atong ang itong si Dondon Patidongan, ha? Parang head para wala kayo ng isang farm, di ba? Actually, parang head yata ng security niya. Siya ang in charge sa mga security sa mga farm niya ng manok, mga ganyan. At matagal na pala siya nagtatrabaho kay Atong Ang. 15 years. 15 years. Takin mo yan. Tsaka kasama siya doon, Lakay at Sister L, doon sa unang 6 na inarasto na nga at unang nakasuhan dito sa kaso ng missing sa Bungeros. Maliban sa kanila, itong polis ang na-dismiss hanggang noong 2023 dahil sa parehong kaso or i-implicate sa kanila. So, dahil dito sa panibagong aligasyon, meron pang crime case na sa ating pinangalanan o dinadawit rather at wala pang pangalan. Pero kung meron ng 7 na na-dismiss, yun ang binabanggit ng Internal Affairs Service, hanggang noong 2023, ay malamang sa malamang may gravitas itong binabanggit ni alias Utoy o Totoy, ito nga si Dondon Patidongan. Ang problema, Lakay at Sister L, tama kayo, ng intro kanina, mauna pang mag-file. Itong si Ginoong Charlie Atong kay alias Totoy o si Patidongan, kaysa nauna sanang nagsalita sa harap ng media. Sabi ng PNP Internal Affairs Service sa kanilang bahagi, mayroon sanang laman. Ito kanyang sinasabi dahil yung kanyang salaysay ay nagpapahiwatig na mayroon siyang nalalamang linkages o pagkakatagti-tagti doon sa kaso na wala noong unang inimbestigahan ito ng Senado. Matatandaan niyo yung tawag sa mga hearings Ginoong Atong Ang, pero hindi na ipagtibay yung iba't ibang story ng kaso sapagkat walang witness o whistleblower back then. Ngayon, kung kailan tuloy may whistleblower na at in the words of Attorney Dodo Dulay ng PNPS, meron ng saksi na makapagbibigay ng posibleng linkage sa kaso, saka naman ayaw lumutang at magbigay ng sinumpaang salaysay. Lakay kayo, Sister. Dito na makita kayo si antapang nitong si Dondon. Ayan, ang tapang-tapang niyang mag-bulgar pagkatapos ay namang lumutang. Ayun, naunahan siya na si ni Charlie Atong Ang. Dapat lumapit na siya sa kinauukulan para... Anong gagawin niya ngayon? Ayan, Correct. At ito, antabayan natin kung after itong filing na ito, ng bahagi naman ng kampo ng negosyante, kung ano yung magiging epekto doon sa alleged whistleblower at kung paano magiging diskarte niya o magbabago sa kanyang diskarte from here on sa kanyang binabanggit na akusyon. So na latest. Teka, Edniel, anong sabi ni Attorney Dodo Dulay? Ayan, si Yusek, ayan, ng IAS, ha? Abay, iimbestigan din ba yung nagsanga-sanga na eh. May nadawit pang senador, ayan, at 2 kongresista. Aabot ba doon yung investigasyon sa kanila? At ano ang role nitong senador at 2 kongresista?
lakay doon sa bahagi ng ng IAS, syempre nakatutok lang yan doon sa internal affairs ng PNP. So yung mga idinawit lamang na pulis. Mga pulis lang. O mga pulis lamang. Ngayon doon naman sa iba pa, kung totoo man na may mga mambabatos din na dinadawit, ang talagang mistis dito ay si alias Totoy o si Patidongan na napagtag na pagbigay ng kanyang sworn na affidavit para gumulong itong kaso laban doon sa iba pa. Dahil dito sa mga pulis, may case build up na, yung IAS at NAPOLCOM. Ayon doon naman sa mga opisyal ng gobyerno, lahat ng yan ay nanatiling akusasyon kung walang magpa-file ng formal na reklamo lakay. Taga Surigao del Sur pala yan si Dondon eh. Ayan, tumakbong si mayor Dondon. pero natalo. Dondon, Patidongan. Mukhang naubos na yung pera ng eleksyon. Kaya sabi ng ating bubit humihingi ng tulong pero uli kay Atong. Ewan ko din. Hindi naman natin sure kung ano yung ano. Pero interestingly, Sister L, pareha sila ng sinasabing figures. Yes, 15 million pesos. Oo, tama. Yung dalawang kampo na allegedly nanginginom ng 30 million. Allegedly naman sa kabila, sinusulan siya ng 30 million pesos. Pero ang bottom line niya na Edniel ay sino ang mastermind? Sino nag-utos? Sino nag-utos? Para patay itong mga sabongero. Sana naman wag kung mayroon mang panibagong mapapatay. Ay, wag naman. Yung kaso. Sana wala Sana na. yung kaso na lang. Matapos na. Matapos na itong kaso na ito at kwento syempre. Para sa hostisya na rin dahil makalakay ang problema dito at the end of the day may mga buhay na nawala dahil dito sa insidente ito na nangyari 4 na taon pang nakararaan. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, babalik tayo mamaya. Ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parrosa. Antabayan po ang latest sa pagdating ni Charlie Atong Ang. Magpa-file ng case laban sa whistleblower na si Totoy o si Julie Dondon Patidongan sa tunay na buhay. Taga Surigao del Sur. At tumakbong mayor pero natalo noong nakalipas na eleksyon. 200 votes. Kunti lang. Damdamin Bayan. Samantala, pero ang tanong dito, paano si Gretchen? Ayan. Pareho ba sila ng abogado ni Charlie Atong Ang? At ang lawyer ni Atong Ang si ano? Si Attorney Lorna Kapunan. Bigat din yun. Mabigat yan. Di ba yan ang abogado madalas ng mga kilalang personalidad. Taray din yan. Narito muna ang ninong ng bayan. Nasa floodway. Naku, kumusta ang floodway dyan sa Rizal, Pasig, Taytay? Abay, malalim na ba ang tubig dyan, ha? San Juan daw, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Taytay Rizal ka, hindi Pasig. Mahaba kasi yung yung floodway Ayan. Yung floodway yan Pasig, Marikina hanggang Taytay. Parang Roas Boulevard lang lakay. Narito muna ang ninong ng bayan bago ang ilang pa nating mga reports. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, baka makita nyo ang ninong ng bayan, habulin nyo at magmano kayo sa kanya. Ninong Sherwin, meron ka na bang napiling bibigyan ng regalo dyan na nahuling nakikinig sa DZRH? Binahari. Yes, magandang umaga lang kayo at si Sir L. Dito nga sa Barangay San Juan, sa Sitio Pangulo, parang wish come true lakay yung pagbisita raw natin dito sa Sitio Pangulo sa Taytay. Bakit wish come true? Ay, kasi maraming bata ang masaya ngayon dahil hindi na pumasok dahil ulan na yung ulan lakay. Oo nga. Sa Taytay at iba pang lugar, hindi para suspend yung klase. Sa Maynila, hindi rin na-suspend yung klase.
Dahil nga ang forecast 3 oras magtatagal yung pag-ulan mula kanina alas 5. So medyo ngayon tumila na nga dito sa bahagi ng Taytay Rizal yung ulan. Pero wish come true para dito sa bahay na ito, Lakay. Yung pagbisita ng DZRH. Dahil matagal na daw nilang inaabangan yung DZRH na makarating dito sa kanilang lugar. Ito yung patahian, bahay patahian. Magandang araw po. Anong tinatahi dyan? Ang mga ano ba yan? Bags, damit. Mga imported bang mga damit? Mga panty yata to lang. Backpack yata o Ano yan? basahan. T-shirt. Mga ternong Patulog, aba. Pajama. Oo, magkano ang bentahan nila ng ganyan? Cute, Ay, ang ganda naman yan ni Nong Sherwin. Ayan, ang cute. Kayo na parang gumagawa lang kayo ng damit-damitan ng mga manika. Ang cute. Akala ko yung yung branded na YSL, Gucci, Chanel. Lumang bag. Charot. Lumang bag. Nangungupahan lang po kami dito. Sarili namin itong mga makina. Pero kontrata, kumukontrata kayo na tatahiin. Yes po. Ay, ang galing. So ngayon, ang kontrata, mga damit ng bata. Opo. O, kasi ang liliit, mga ilang taon po ito? Mga 2 years old to adult. Ang mga tinatahiin ng mga 2 years, mga damit ng 2 years hanggang adult. May pangmatanda rin pala, Lakay. Patay ka ng Amerikana dyan, Sherwin. Yoko po. Ano, Lakay? Patay ka na ng Amerikana kay Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Pangalan mo, Kuya? Pangalan mo, Kuya? Jokno Syoko. Jokno Syoko. Aba. Jose W. Jokno Syoko. Ng Y, Lakay. Syokoy. Grabe ka. Tama-tama. Baha ngayon mag-syokoy muna siya. Pero Lakay, mukhang marami. Kasi ilan yung mananahi mo, Kuya? Anak ko po to. Anak mo, ako mo. Taray, family business. Ang galing naman. Ang galing. Lahat sila at least buong pamilya involved sa inyong negosyo. Yes po. Ayan na. Habang sila nagtatayo. Teka muna. Sherwin, Nakatune in sila sa DZRH. Teka muna, Sherwin, si Kuya Jokno Syoko, matagal na ba yung business nila? Ilang taon na po ito negosyo nyo po? Matagal na po, 1990 pa. 1990. tagal So ilang milyon? 1990 hanggang 2025, mananahay na po. So ilang milyon na ang kinita mo, Kuya? Ilang milyon na ang kinita mo? Hindi ko alam. Wala naman kasi, mababa lang kasi ang presyo nito eh. Kaya gusto lang pagkain. Alam mo, napaka-humble ni Tatay Jokno. Tatay Jokno makikiraan nga sandali. Bakit? Tignan mo, yung pera, hindi sila mayaman, pero yung pera dinidisplay na lang ng ganyan. Ang taray naman. May pa-flower bouquet. Sinong nag-birthday at dinigyan na niregaluhan? Aba. Ang niregaluhan daw si Missy. Si Mrs. Valentine's Day. Ay, taray naman. Ang sweet naman ni Kuya. Hindi na natin sila bibigyan ng 1,000. Kunin mo yung 1,000 dyan. Yan ibigay mo kay Kuya Jokno. Ayan. Ito dahil kayo masugid na nakikinig sa DZRH, meron po kayong premyo. Ano po ang premyo na tanggapin nyo? Ayan. 2,000 yata yan 500 piso. Ano na po yan? Ako lang sa magawa. Nakasirox lang daw yata yung photocopy na yung pera Kasama ko noong February 14. Valentine's Day. Ang taray naman, hindi pa rin ginagastos hanggang ngayon. Sweet naman. Sige, bigyan mo na 1,000 si Kuya Bigyan mo na Jokno. 1,000. Sa DZRH araw-araw at kanina sabi nyo parang wish come true tong nangyari. Yes po. Bakit? Matagal na po namin iniintay na sana makadaan naman dito yung DZRH na naminigay ng limpak-limpak na salamat. Taray naman talaga. Kuya, ha? Alam niyo, Limpak-limpak ka, ha? Kasama natin ngayon si Senator Bato.
Aba niya yung Senator Bato? Ikaw talaga. Piloto mo yan eh. Hindi ba? Hindi ng pera. Hindi ng pera talaga natin. Okay. Kasama ko rin si Senator Bato. Ayan, o. Ayan, o nga O, bigyan mo na. Kaya lang, Sila lang sa disari sa araw-araw. Bigyan natin ang 1,000 pesos. Ayun. ayan. Dahil malamig ang panahon na Sherwin, bigyan mo ng vitamin C kuya, pampainit ng Oh, yung katawan. vitamin E. Bigyan natin ng pampainit na katawan. Ito, vitamin E. Pero tanggapin mo mula kay Senator Bato. Thank you po, thank you, thank you. Ayan. At tatapos natin ngayon na rin si Senator Bato. Siyempre, meron pa dyan si Senator Bato. Ayan. Grocery. Aba si Senator Bato namimigay ng ano? Ayan. Grocery? Hindi ba AI yan? At naimbag na bigas. Politikong-politiko tong taga-abot natin. Meron pa sa amin. Aba, kumakamay pa. May pakamay pa. Bigas. At dahil malapit na naman ang 2028 election, ito namimigay na siya ng t-shirt. Ayan. DTRH t-shirt. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, wala po anuman kuya. Ayan. Happy na ngayon. Happy. Ayan, oo. Sana'y lumago pa ang negosyo mo kuya. Ang inaabangan. Ayan. Oo na. Ilan Dream come true po. Matagal na namin kayong inaabangan. ilan taong ka na nag-aabang kuya? Ilan taon ka nang nag-aabang? Matagal na po. Matagal na. Mula nung kahit nasa probinsya pa, sa radyo natin. Aba, nakikinig sa radyo natin. Saan probinsya mo kuya? Oo. Saan ang probinsya mo? Alam po? Sa probinsya. Antique po. Antique. Ayan. Okay. Batiin mo yung Radyo mga... natin bugasong po. Ayan. Batiin mo yung kababayan mo sa Antique. Bugasan Antique, Kuya Jokno. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko dyan sa Bugasong Antique, lalo na sa mga tiyahin ko, sa mga anak ko dyan din. At sa lahat po nang nakakilala sa akin, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Jokno Shoko for Mayor. Ayan. Antique na kayo. Antique. Okay nga Rod. Maraming salamat Sherwin. Maraming salamat Kuya Jokno. Maraming salamat kay Chuck, no? Maraming salamat po, sir. Ikaw pala si Sir Alpha. Okay. Pero tandaan lang ito. Ikaw daw pala si Sherwin Ikaw pala si Alfaro. Sherwin Alfaro. Naririnig ka niya lagi eh. Ayan. Kaya naman, nakis mo na ng 1,000 pesos tayo tumutok sa DZRH. Baka kakwentuhan nyo na ako, hindi nyo pa ako kakilala. Ako naman na rin number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas! Una sa Pilipino! Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells, jingle bells, jingle Maraming salamat Sherwin Alfaro at sino yung piloto ni Sherwin? Hindi ko alam yung pangalan niya ni Kuya Lakay eh. Bago Si yan, Senator ayan. Bato. Parang Senator Bato na tinubuan ng buhok. Anyway, maraming salamat Sherwin at congrats kay Kuya Jokno Shoko ng Taytay Rizal. Ba, okay yung patahian niya. Oo, Lakay. Family business. Family business. Nakakatuwa. Dream come true daw, Sister L. At tawan-tawa siya na si Sherwin Alfaro na pala yung kaharap niya. Ikaw pala si Sherwin Alfaro. Akala ko bibili ng damit ng mga pambata. O pantulog yun, Lakay. Alam mo, pantulog ba? yun yung uso ngayon, Lakay, yung terno na pantulog. Oo. Tsaka yung maganda terno yung parang satin ba yun? O ano ba yung Alin, Lakay? yung madulas na ano na Parang satin nga. satin Yan, ba yun? oo. Ayan, mga Pinoy. Ayan, nagsusumikap. Yes. Lumalaban ng patas. Yes. Hindi nangunguha ng pera ng gobyerno. Ay! Ayan. Bakit may hugot? Ayan. Hindi parehas kung lumaban. Ayan. Kayod lang kuya. Ayan, mabuhay ka. Yes. Pasasaan ba't lalaki din ang negosyo? Malay mo, next year, kuya, sa trabaho mong yan, ikaw na magsusupply sa SM. Ayan, diba? Sa Robinsons. Ayan. Sa Louis Vuitton. Oy, magaling Chanel, ayan. naman nanahi yung mga kababayan natin, Lakay. Totoo, Pulido yan. yan sila manahi eh. Oo. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Bakit may hugot? Ayan.
yung mga imported na damit nun, sila ang gumagawa eh. Ayan. Pero dahil maulan, mga kuya, sa panito na tag-ulan, ay madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo. Ha? Kaya todo alaga ako ng katawan. Ayan. Kaya lang minsan dinadapo din si Pod. Ayan, dahil pagka naabudad. Hindi na namin sa'yo, ngayon. Lagi mo akong ginaganyan, ha? Oo nga, hinawaan mo ako Lakay, Ayan, nakarmak. dikit ko kasi ng dikit sa akin. Ayan, tuloy. Chismis ka kasi na chismis eh. Kaya kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class syempre. Gamot sa high sugar, world class din. Gamot sa high cholesterol, world class. Pero sa presyong abot kaya mga misis. Rhea Generics po kasi. Ayan, ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea ay makilalang world class pharmaceutical companies. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin siyempre ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Alam mo, Lakay, may nanonood pala sa atin. Si Saan? Attorney Lea de Guzman. Ayan. Hi, Attorney. Good morning. Staff to ni Kong GP. Lakay. Miss ayan. you, Attorney. Ayan. See you soon. Kumusta si Attorney GP, ha? Ayan. Si Attorney JP. Alam po niyo mahabingan Si na... Congressman na siya. Congressman. na. Congressman JP. si JP ba? Yes, yung anak. Si JP na, hindi na Yeah. si GP. Former Kong, si Attorney GP. Yung anak na yung JP. tatay GP, Yes, yung anak JP. Ayan. Ayan. Oh. Hindi nagkakalayo. Pero sabi ng ating bubit Congressman JP, ha, yung tatay mo, ha, dahil napakasimpleng ano lang itong Sister L. Kung makita mo walang hangin sa katawan nito. Ay, napakasimpleng tao. Sabi na aking bubit, nag-jogging sa Japan ito. Ayan, oo. Wow! Ang layo ng gina-jogging ni Kong, ha? Nag-jogging ng Japan ito. Naka-jogging pants, mga ganyan, naka-t-shirt. Kasi ano to, Lakay? Physically fit talaga to si Kong, eh. Ayan, araw-araw yan, ha? Pumunta sa isang 5-star hotel sa Tokyo, Japan. Ayan, magkakape. Ayan. Wow. Dahil siyempre mga nakasabay dyan, mga nakasuit, mga business suit, Yes, mga Amerikana. tapos siya naka-jogging suit, naka-rubber shoes. Ayan. May mga kasamang naglakad din. Abay, gustong mag-breakfast dun sa buffet. Ha? Abay, ayaw papasukin. Dahil dun sa kanyang suot. Dinidiscriminate. Abay, sabi nga nun are you a customer here? No. Sabi niya nga ganun, ha? Oh, sorry sir, we are full. Sabi nga ganun, ha? Grabe. Oo, abay. May ganun din pala sa Japan. Yes. Akala ko naman mabait sila sa lahat. Kulang ang Congressman na GP Pajerno, Sister Ella. Abay, sabi niya, hindi siya nagalit dun sa Inintindi front niya. desk. Can I talk to your manager? Wow! Hindi nagalit, pero can I talk to your manager? Nakulang siya. Nakulang. Kulang ang Congressman na GP Pajeros. Can I talk to your manager, please? Tapos, sabay pakita yung membership niya, Sister L. Ay, maya-maya pa, nagkakandara pa na. Biglang pinapasok ang Congressman GP Pajero sa mga kasama. Okay, sir. Welcome, sir. You can have breakfast here. Grabe naman kasi yun sila. Ngayon po ang Congressman na GP Pajernos po, mahabigan, ha? Kalmado lang. Makalma pala siya. Yes, makalma. Lang. Parang utot lang yan. Ayan. Tahimik pero malakas ang dating. Ayan. Sa dami ng pagkukumparan, utot pa talaga, tapos ang aga-aga. Ayan ang kaya don't judge my brother, he's not a book. Ha? And you're not even a judge.
Ayan. Sabi siguro nung nandun sa hotel, siya ang damuhong ito to. Makapunta rito. Damuhong. Kulang ang GP Pajernos. Ayan. Kaya Dr. Manager. Ayan. Ito na, dating ng manager. Nakita yung credential, yung pangalan siguro. Congressman pala ito sa Pilipinas. Yaman-yaman pala nito. Ang membership sa mga exclusive mga hotels, mga clubs. Pero kasi Lakay, di ba, para sa kaalaman ng lahat, si Kong ay negosyante po kasi siya. Mayroon pong business. Simpleng bilyonarya lang yan. Simpleng may negosyo. Negosyante din kasi si Kong GP Ayan, Lakay. milyonarya daw, wag na bilyar, baka habulin ng BI. Baka habulin ng BI. Ay, Congressman na JP, good morning. Oras, Sister L. It's 9:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:22. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Ikaw ang Miss Universe. Good morning, Mama Glory. Kuma si bossing Michael. Ayan. Ang yung batang-batang labi-dabi. Ikaw talaga. Babati ka lang, may paganyan ka pa. Mas bata pala si boss Michael De Jesus. Oo, sabi niya, ang di ba? President CEO ng DBP. Ayan. Development of the Philippines. Magaling to sa pera, Lakay. Oo, bankero. Hindi mo ito ano ba tawag? Magugulangan. Ayan, oo. Magugulangan sa bilangan. Sandali lamang, Sister L. Ayan, akala ko mag-i-special na balita na ako. Justice Sam, ha? Alam mo, may mga naghahanap ng special na balita mo kahapon. Kasi lalo na, ito yung cabinet na secretary, Sister L. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Wala si Deo Macalma. Kulang ang almusal. Ay, alam mo, Lakay. According to my bubuit. Hindi pa, ano nga. Eto kasi sabi dito, Lakay, paki-announce mga class suspensions. At yung special na balita nyo kahapon, nabitin kami. Sige. Hi kay Sir Jojo Wang ngayon nanonood sa. Nasa yung suspension ng classes. Ang class ng wala ba sa'yo? Nandyan sa'yo, Lakay. Ayan, nandito sa akin. Ayan. Ang Las Piñas, suspended na po ang classes. O levels ba ang Las Piñas Miss April, May, June, July? Ayan. Isamin nyo itong si April, May, June, July. Ayan. Marami pang dapat matutunan ito. Ayan. Valenzuela City, all levels, public and private. Ayan, Pasig City, kina Mayor Bico, kinder hanggang senior high school lang. Cavite Province, malupit. All levels yan. Probinsya ng Cavite. Ayan. Diyan sila magaling eh. Paano pa ni... segue mo talaga. Paano pa ni Governor John Vic? Kaya bago nag-DIL yung secretary. Buong Cavite suspended ang classes, private and public. All levels, Cagayan Valley, Apari Cagayan, Camalanogan, Santo Niño, and Gonzaga. Ayan, preschool hanggang grade 12. Ayan. At may dagdag tayo ngayon, Lakay, kakasend lang ni Sir Edison. Walang pasok, suspendido ang afternoon classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Ngayong araw po yan, again, yung afternoon classes po ang suspended. Malabon. Ayan. Yes, Lakay, lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan, pero yung mga panghapon na, Lakay. Ayan, na dapat yung Kamanaba area kasi binaba, di pa naayos yung dike. Yes, oo. Diyan sa may Nabotas. Secretary
Secretary Manny Bunuan, sino bang kontraktor dyan, Apo? Ayan, mukhang sabi standard yung DK, back job yan, ha? Paggawa nyo, ha? Nakita ko yung mga sandbag, inaanod, lakay. Mayor Congressman Toby, ayan, Mayor Wes Gatchalian, ha? Sino ba mga kontraktor dyan? Ayan, Siguro nila kay pagtulong-tulungan na kasi yung problema na yan ay hindi lang po siya ngayon kundi patuloy na problema tas pabalik-balik lang. Sinabi mo, ha? At ayon na sa ating Bubit Edniel, alam mo ba na ang isang cabinet secretary ay pinagmamaritesan ng kanya makapitbahay? Makaabot pa sa'yo, ha? At umabot hanggang dito. Nagulat sila kasi tuwing umaga paglabas ng bahay, lalabas ng bahay dun sa kanilang napaka-exclusive na subdivision na Sister L, ha? Abay, nakabalanda rin yung mga bodyguard, mga hagad, ha? Aba, ba't tahimik ngayon? Biglang nawala. Ba't walang pakalat-kalat dun sa harapan ng bahay manisyon ni Secretary? Ayan. Nabanggit mo na agad, ah. Oo, ayan. Ano bang yun? Sabi mo, secretary. Secretary nga. Secretary ayan. talaga ito. Pero nawala na bigla. Noticeable kasi before, Yes. marami talaga siyang hagad. May mga bodyguards. Dalawang hagad niyan, ha? Ay, ito yung mga kinababadri pa natin sa daan. Oo, ayan. Bip, 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 bip. Abay, simula nung July 1, ayan. June 30, meron pa eh. Abay, So, July 1 at July 1, no Tuesday lang yan, lakay. Oo, ayan. Abay, nawala na. Biglang malinis na yung paligid ng bahay ni Secretary. At ayon na sa ating bubit, dumating na si Atong Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Alamin natin ang latest mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay. Lakay at Sister L, dumating na rito sa Hall of Justice, lungsod ng Mandaluyong. Particular sa City Prosecutor's Office. Itong business tycoon na si Atong Ang at mabilis na nagtungo dito sa pinaka-receiving area nitong Gusali, kung saan nagdala siya, of course, ng mga issue na detalye na kailangan. Bago makiat doon sa mga sumunod na palapag kung saan doon ihahain yung kanyang formal reklamo. Inantay o inabangan ng media dito sa labas at dinumog itong negosyante. Napansin natin, kasama niya of course sa kanyang legal team na mukhang pinangungunahan nito lakay ni Attorney Laura Kapunan na kasama ngayon ni Ginoong Atong Ang. Mayroon din dito lakay na bahagi ng legal counsel batay doon sa nakuha nating informasyon ay team ng nasa pitmaster. Itong Pitmaster. Ni Ginoong Atong Ang. Umakit sila ngayon at pinigilan na yung media na baka sunod doon sa taas at hinantay na lang natin yung kanyang papel na na-expect natin na ipapakita sa media mamaya kapag formal siya nakapaghain ng reklamo. Laban nga dito sa lumantad na witness yung doon sa kaso ng missing sa Bungeros si alias Toto o si Domdon Patidongan. Isa sa mga malalaman natin kung sino-sino pa yung kanyang irereklamo sapagkat may binabanggit din na pangalan pa itong si Ginoong Atong Ang at gayon din sa kanyang bahagi ay may mga pangalan din na idinadawit kasama niya allegedly utak at kasama doon sa mga dumukot o nagplano dumukot at kalaunay pumatay doon sa 34 na sa Bungor. So ayan, ay ongoing itong proseso at inantay na lang natin yung kanyang pagharap ulit dito sa media. Babalik tayo ulit lakay. Yung muna ang sitwasyon dito sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa inyo, lakay at Isel. Yan, abay bago yan ha. Siya ang inaakusahan na mastermind pero siya may inaakusahan ding ibang mastermind na Edniel, ha? Aba, matindi ha. Ayan. Ang tanong dito ngayon na Sec Boying, sino ang nagsasabi ng totoo? Ayan. Ang whistleblower na si Totoy, si Julie Dondon Patidongan o si Mr. Charlie Atong Ang. Daming bayan. Babalikan natin ang Mandaluyong City Prosecutor sa office. Abay, ano kaya ang mangyayari dyan?
i-dismiss o magpro-prosper ang kaso. Ano to lakay kasi masalimuto dahil maraming buhay na pinag-uusapan totoo dito. yan. At kung may inaakusahan si Atong Ang na mastermind Mastermind, na iba, ayan, sino siya? Ayan. Powerful din ba ito? Ayan. Oo, kasi parang may hint ang Department of Justice, 'di ba, na powerful na hanggang Korte Suprema ay kaya daw pasukin. May maimpluwensyahan. So sino ito na ganun ka-powerful lakay, 'di ba? At ayon na sa ating bubita Sister L, dahil nakinig din ang mga taga-Malacanang ngayon. Ayan. Ay, good morning kay Lady Harry Roque ng Malacanang. Ayan. Bakit Harry Roque? Lady Harry Roque. Ayan. Kasing taray din ni Harry Roque. Nakakaloka. Ganun ba? Sarap panoorin ng mga ito. Ano? Kung merong Harry Roque noon at Salpanelo ang Duterte administration. Meron din silang version. Marcos administration, meron man silang Claire de la Fuente Castro ngayon. Ayan. Meron pang Dragon Lady. Ayan. At ayon na sa ating bubita Sister L, abay marami ang nakatunog na mukhang on the way out na rin ang isa pang controversial na Cabinet Secretary ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil alam mo kung ano nangyayari. Lahat ng mga identified sa kanya Sister L na nakalagay sa mga sensitive position sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, abay unti-unti nang pinagtatanggal Sister L. Paramdam. Ayan, bakit? Ayan. Ano yan? Pasok ni boss yan. Ayan. Ang lakas kay presidente yan. Ayan. Bakit tinatanggal? Oo, bakit hindi lang once, twice, but thrice. Para Susan Roses lang. Ang dami-dami. Ayan, pasok ni Secretary. Ayan. At sensitive positions pa, Sister L, ha? Kita mo, ayan, parang nakarating pa ng customs, eh. Ayon na sa ating bubita Apo Lucas Bersamin. Good morning, Brad. Chairman Felix Reyes, at Attorney Vincent Bartolome. Ayan, baka hindi niyo alam, berde ngayon ni Brad Vice Mayor Jimmy Bautista ng Nasugbu, Batangas. Ayan, binabati ng mga kapan sa mga taga TLK. At ayon na sa ating bubit Sister L, abay sa bagay matagal na itong gustong tanggalin din. Dahil mukhang nababadyat na at hindi maganda ang nangyayari sa kanya opisina at ginagawa. Ayan. At ito Sister L ay lalo pa nadagdagan. Noong pulutin sa kangkungan ang mga kandidato na administrasyon sa BARM. Ayan. Ayon na sa ating bubita Sister L. Itong si Cabinet Secretary ay inatasan na. Naatasan na siya ang humawak ng kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador mula sa alyansa dyan sa Mindanao, particular sa BARM. Ayan. Ayon na sa ating bubita Sister L, ha? Ang laki ng pondong ano rin dyan, ha? Inilaan para sa kampanya. Ayan. Pero ang resulta, mukhang wa-effect. Ayan. Pinulot sa kangkungan ang mga kandidato na administrasyon. Kaya ayon na sa ating bubit, pinagdudahan si Secretary Sister L. Sabi, nakarating ba? Bakit ganun ang result? Ba't anyari? Ayan, akala ko ba'y 12-0 dyan? Ayan, bakit baliktad? Ayan. Ayon na sa ating bubita Sister L, kumbaga namumuro na raw si Secretary Sister L. Ayan.
Matagal na nga namumuro. Ayan, noong pa yan ha? Ano bang issue ba yan? Ha? Ayon na sa ating bubit. Kaya bagamat wala pang formal announcement, intayan na lang natin kung tuluyan na nga bang aalisin din ito isang cabinet secretary na malapit pa naman sa presidente, Sister L. Dahil sabi ang dami ng sablay niyan. Ayan. Ito ba yung kahapon? Ha? Ito ba yung kahapon? Ano ba yung kahapon? Iba pa yon? Yung kahapon, ito ba yung kay Congressman Sandro Marcos? Ayan. Hindi. Iba. Hindi ba? Oo. Akala kay Congressman Sandro Marcos na merong isang kontraktor na gumagamit sa kanyang pangalan. Ayan. Talaga? Uy, grabe naman yung lakay. Kung Apo Deputado Sandro, ayan. Nagagamit pangalan mo. Ayan, nagagamit ang, alam mo ba ito, ha? Yung kontraktor sa Central Luzon na Apo Congressman. Ayan. Abay, dahil ginagamit ang pangalan mo, siyempre, presidential son, congressman. Yes, ha? Abay, kung makaasta daw dyan sa DPWH, kala mo siya may-ari ng DPWH. So, mayroon din palang gumagamit. Naku, alam mo Lakay, ito yung mga dapat nalalaman ng mga opisyal kasi nagagamit yung pangalan nila eh. Ay, totoo yan. Tapos ang image nasisira sa kanila. Ayan. Ayon na sa ating bubit, abay itong kontraktor na ito ng Central Luzon na kung makaasa sa DPWH, akala mo nabili niya yung Public Works. Ayan. Siya na ba ang bagong head? Pinalitan na si Secretary Bunoan. Yusek ha. Ayan, ginagamit din ang pangalan mo nito ha. Ay, ayan. talaga Lakay? Yusek Maria Catalina Cabral. Ayo. Kapilido ni Tita Malu. Kamag-anak pa yata ni Malu Cabral. Ayan. So ginagamit ang pangalan nilang dalawa. Ayan. Naku, patay tayo dyan. Mahirap yung mga ganyan eh. Okay lang sana kung maayos yung ginagawa kung hindi maganda. Paano kung sa kabulastugan? Diba? At ayon na sa ating bubita, Sister L, report uli. Ayan, teka muna, tapusin ko muna ito. May commercial pa raw tayo, Lakay. Ganun ba? Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, bagamat wala pang formal announcement sa pagsibak dito sa Cabinet Secretary na malapit sa Presidente, mukha nga ramdam na Sister L. Dahil sabi, inalisan na ng bodyguard si Bossing security ha? Yan. So mayroon ng hint Aba, bakit naman? Yun ang tanong doon, kaya pati makapit ba yung nakikimarites? Sabi, ba't wala namang bodyguards? Nakahamba na naman security ni Secretary dyan. Ayan. Pati yung hagad na maiingay. Ayon na sa ating bubit, ayan, may ugali din kasi itong si Secretary, Sister L. Talaga? Oo, lalo na pagka medyo nakakainom. Ayan. Oo. Nilalagay sa utak. Madaldal. Ayan. Nasa bibig. Hindi niya sinusunod ang payo ng Ninong Andrew Tan at Winston ko na drink responsibly. Tsaka moderately lang Lakay. Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay pagka nalalasi ito kung anong mga ikinukwento. Talaga? Oo. Nagiging pasmado. Yes. Pasmado yung bibig. Tulad ng mga mga escapades nila nung araw ni Presidente. Ayan. Very close ito sa Presidente, Sister Mayroon siyang L. mga Siyempre, magbarkada, mga story kabataan. time. Story time. Ayon na sa ating bubit, happy birthday muna kay Mista Danny Constantino ng PMA Sandigan 82. Mista, ayan, wala ka paramdam, ha? Kaya sabi ni Mista Chito Trinidad, ayan, Alex Capenya at General Odi Japana, ha? Batin daw kita araw-araw, ayan. Parang si Mista Edwin Ernie, ayan.
Happy birthday din kay Kuya Robert Palangka. Ayan. At ganun din. Vice Mayor Jimmy Bautista ha. Alagang pabarik diyan dyan sa Nasugbu, Batangas. Alabang barik diyan na may pulutang megatae. Happy birthday din kay Kuyang Edwin Gabriel, Noble Ray Mabaylan. At kay Valentino Galindo ng Paway, Ilocos Norte. Binabati ni Pinsan Pining. Ayan. Josefina Pining Makalma Galindo. Ayan. At binabati natin na happy birthday si Attorney Emmanuel Fontanilla, ang lawyer spokesperson ni MNLF Chairman Nur Miswari. O nga pala, kumusta na si Nur Miswari, Chairman, ha? Malakas pa ba si Chairman Nur? At para sa mga nakilala din po, mahabigan kay Judge, baka hindi po ninyo alam, ha? Si Judge Peter Steve Lim ng Manila. Ayan. Baka hindi po ninyo alam, magbe-birthday din po si Kuyang Judge Peter Steve Lim ng Manila. At binabati natin si Fiscal Edwin Mapili and Pinky Mapili. Ayan. Na habang nag-aaral sa Melbourne, Australia ay nakikinig pa rin sa atin. Ba talaga ha? Nakikibalita kayo ha? Gusto nila maging socially aware sa mga kaganapan dito sa na-distract ako konti sa mga kaganapan dito sa Pilipinas, Lakay. Ayan, okay. Anyway, ayon na sa ating bubit. Ikaw talaga, Deng, ha? Ba't alam na alam mo, ha? Alam mo, Lakay, may mga nakikihula. Pero nakikinig pala sa atin si Brian T-Bone Kitoriano. Ayan, nakikinig. Alam ba? Ayan. Wala siyang hula, Lakay. Siya lang ay nakikinig. Pero nakikihula si Karex Kayanong at si itago natin sa pangalang Direktor Popoy Taruk. Ayan. At saka itong si Attorney Beruelsipol Vladimir Amir Putin Pila Esmomo. Ayan. Sabi pakibati rin na happy birthday si Commissioner Beda Epres ng Commission on Human Rights. Ayon sa ating halangya kayo. Parang marami Lakay, nakakahula. Kaya daw pala malinaw naman ang tawilis ngayon. Bakit? Ano yung mga nagbe-message sa'yo? Pati si Hepe Elmer alam din, ano ha? Ayon sa ating bubit, ang Cabinet Secretary na malapit sa Presidente Bonget na mukhang on the way out na rin. Ayan. Clue. Mukhang marami pa rin nakalinya ha? Ito ay mahilig sa magaganda. Syempre. Di ba? Alam mo na yan. Ang standard niya ay maganda talaga. Yes, ang standard mga artistahin. Yes, gorgeous. Mga ala vampire, hindi tumatanda. Ganon. What happened, Bella? Vampire, right? What happened? What happened? Bala? Bella. Bella. Alam mo ba yun? Ay, hindi mo yata alam yun Pero trending yun sa internet. Nga pala, happy birthday din Kuyang Carlo Bala. Ayan, speaking of Bella. Ayan. Na-segue mo pa. Ayan, pinaalala mo sa akin. Kuyang Carlo Bala, attorney. Happy birthday, Kuyang, ha? Binabati ka rin ni Kuyang Rene Bala. Ayan, ang kanyang tatay na Kuyang pa. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing Cabinet Secretary ay itawag na natin sa pangalang initial. O sige, ha? Initial talaga. Huwag ka na mag-initial. Lagyan mo na lang pangalan na mahuhulaan na nila yan. Tsaka yung glue natin kanina, Lakay, given na yun. Ganun ba? Sige. Pamigay na yun. Di pamigay na, give away na natin para hindi na sila mag-iisip. Ito ay si Secretary. Sek, ba't inalis ng mga bodyguard mo? Ayan, sabi ng mga Breton namin sa Tamaraw Masonic Lodge, kumaka daw ng private security sa Tamaraw Security Agency. Kaya pala kasi mag-ano kayo ima-market ninyo yung security agency. Ayon sa ating bubit, ito ay si Secretary
sino ba ang malapit sa presidente? Isa lang naman yan, di ba? Ayan. Di lakay, marami. Marami. Sa bagay. Diba? Oo nga pala. Marami siyang oo nga pala. marami. Oo nga pala yung isang super secretary pa. Ha? Ayan, na diba? Chinoy. Aha, ayan. Ayon na sa ating bubit, ang secretary ay si Secretary, ikaw din classmate Boy Pexon, ha? Magaling ka rin manghula, ha? Tumatama rin ba, lakay? Tumatama rin. Ayan. Pero ang tanong kaya bang isacrifice ng presidente ang napakatagal niyang barkada? Ayan. Barkada sa maganda at kalokohan. Kalokohan. Gano'n naman, ng mga kabataan natin, meron tayong mga... Oo naman. Sige, dahil parang giveaway na, di magbibigyan ako ng initials. Ikaw na bahala. Pero ang tanong dito ay tuluyan na kayang sisibakin. Pero ang namumuro ay si Secretary dahil inalis na ang kanyang mga inappoint na mga opisyal sa mga sensitive position sa gobyerno ay si Secretary L. A. As in Los Angeles. Los Angeles, California. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay hatid Damdamin Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apid. Damdaming Bayan. Oras sa Sister L. It's 9:53. Ay, papaalam na pala tayo. Oo, Baka kailangan natin magbabay. Pero may reports pa tayo, lakay. Oo nga pala, pero ang sabi ni Secretary Vince Dizon, ayan, yung may-ari pala ng Florida Bus Corporation na si Mr. June Florida, ayan, abay hindi na itutuloy yung kaso laban sa uploader nung nag-viral. Yung video lakay ng mga bus na sinasabi nagkakarera. Nagkakarera. Ayan. Bakit daw hindi na itutuloy? Kasi sinuportahan ni Secretary Vince Dizon yung uploader. Ayan. Tuloy ang kaso doon sa mga driver ng Florida bus na nagkakarera sa highway. Ayan. So yan po, ayan. Naku, sayang diba, next time kausapin natin si Sec Vince Dizon. So ayan, hindi na itutuloy yung kaso nga naman actually maganda nga yun yung mga nabibideo rin minsan. Yes, lakay. Para hindi para aware yung mga tao na hindi sila pwedeng gumagawa ng kalokohan. Yes, dahil marami na ngayon ang pwedeng maging saksi. Yes, so tsaka lakay, 'di ba, pagka may camera, pag nahuli ka sa camera, wala ka nang maitatanggi diyan. Ayan, totoo tsaka yan. yung mga ganun kasi lakay, sa totoo lang, maraming wag naman ma-offend yung iba. Ang dami po talagang napakawalang kwentang bus driver. Lakay, masasagi na ako ng ilang beses diyan sa Buendia si Miss Teo Corpus kahapon. Ayan, motor naman. Tas gusto pa siyang perahan. Nakakaloka tong mga to. Anyway, puso mo report muna kay Manang Milky Rigunan. Ayan, gusto natin ito panukalang open by camera conference committee hearing. Lumalakas ang suporta sa kamera. Dapat lang. Ayan. Para alam ng bayan kung sino man nangungupit. Para hindi na sila nangungupit. Ayan. Maganda yung transparency. Yun naman talaga dapat, di ba, lakay? Accountability and transparency. Yes. Para wala nang tago-tago ng mga dyan. Kung Aris number 12, Manang Milky Rigunan. Pabor ba ang House Speaker dito, Manang Milky? Lakay at Sister L, dumarami ang mga mamabatas na sumusuporta sa panukalang Open BICAM ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tingog, Party List Representative Jude Asidre, magsusumite siya ng resolusyon para isulo ang Open BICAM o buksan sa publiko at coverage ng media ang pulong ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang pambansang budget sa 2026.
Sabi ni Isidre, game changer ang panukalan ni Romualdez sa gawing bukas ng BICAM, patunay na pagpapakita ng transparency and accountability. Narito si Tingog Party List Representative Jude Isidre. A game changer in the way our governance, especially in terms of legislation, is being conducted. And hopefully, ang hinihiling ko lang, no, sa ating mga kababayan, ito po'y maging pamamaraan para maging mas participatory ang proseso ng legislation sa ating bansa. Kung isipin nyo, sabi nga nung kanta, no, iisang bangka lang tayo. At ito'y magiging isang pamamaraan para tunay nating may pakita na tayong mga Pilipino, hindi lang ho yung mga kongresista na halal, hindi lang ho yung mga halal na opisyal at mga lingkod bayan, kundi ang ordinaryong Pilipino dapat may kinalaman at may pakialam sa layunin at direksyon ng ating bansa. Paliwanag pa ni Isidre, pinakamabilis na paraan ang pagpasa ng resolusyon dahil baka matagalan pa kung babaguhin ng House rules. Una nang sinabi ng House Speaker, kung bubuksan ang pagtalakay ng BICAM sa 2026 proposed national budget, may popromote ang fiscal discipline, may iwasan ng mga last-minute insertions, at makuha ng tiwala ng publiko sa legislative process. Dapat din anyang naka-live stream ang BICAM hearing at may direktang access ang media. Ako si Neil Cregunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sana matuloy yan. Ayan, yung mga incoming senators, gusto. Ayan, gusto ng Senator Tito Sen, Senator Ping Lacson. Ayan, dapat lang. Mula kay Val Gonzales, ano ang latest kay Val? Pinoy Action Environmental Group nagpasaklolo naman sa DNR upang itigil daw ang operasyon ng isang dump site dyan sa may Porac, Pampanga. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister Ella Piyod, umaapila ang Pinoy Action for Governance and Environment sa DNR Environmental Management Bureau o EMB, napatawan ng cease and desist order ang isang delikadong open dump site sa barangay Mangkatian, Porac, Lalawigan ng Pampanga. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pinoy Action President Bensi Eleurin ang pagsasampa ng formal na petisyon sa DNR EMB upang agarang itigil ang operasyon ng Eco Protect Management Corporation dahil sa matinding banta nito sa kalikasan maging sa kalusugan ng mga residente. Ayon kay Eleurin, ang dump site na ito ay itinayo sa ibabaw ng mapanganib na lahar. Aniya, nakababahalang natuklasan nilang lason na tumatagas mula sa mga basura papunta sa Ilog Pasig Potrero na pinanggagalingan ng patubig at inuning tubig sa bayan ng Porac at mga kalapit na bayan. Naalarma ang Pinoy Action dahil bukod sa mga basurang galing pa sa Bulacan na walang permit, na-discover din ng grupo ang illegal na pagtatapon ng hazardous at medical waste. Narito si Pinoy Action President Bensi Eleurin. Yung medical waste, dapat iba yung treatment doon. Dapat may separate na imbakan yun at saka iba yung process of disposition doon. Kaya nga, yun nga, mix nga, dapat nga doon ang tinatapon doon yung residual waste lang. Hindi na yung hindi yung lahat na hindi segregated. Dahil dito'y hinihiling ng Pinoy Action kay DENR Assistant Secretary at EMB Director Jacqueline Kaangkan ang agarang pagpapatigil sa operasyon ng dump site, pagbawi sa environmental compliance certificate nito at pagsasapubliko ng mga environmental reports at data tungkol sa groundwater contamination sa bayan ng Porac. Giit ni Eleurin, ito'y malinaw na halimbawa ng kapantakan sa pagpapatupad ng batas at environmental injustice hindi lamang sa lalawigan ng Pampanga kundi sa buong Central Luzon. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Val Gonzales. Sandali lamang, Raymond. Happy birthday muna kay dating congressman at dating mayor ng Antipolo City. Oy, mayor kong Lito Gatlabayan. Aba, birthday nyo pala ngayon, ha? Abay, binabati na natin yung girlfriend. Ayan, si Aling Pining. Ayan, Aling Pining Garcia. Gatlabayan. Ayan. At binabati rin po ni Konsehal Mar Bacani. Alaba tayo dyan. Daming bayan. House of Prosecutors dapat daw aprubahan ang kanilang authority ng plenaryo
Ayon kay Senate Impeachment Court spokesman Attorney Reginald Tonggol. Ayan. Atong abogado ng prosecution tsaka dyan sa defense kakatawa yung pangalan, Tonggol tsaka Bukoy. Ayan. Si Atty. Bukoy. Si Atty. Bukoy, di ba siya may bigote? Yun ba yan? Siya yun. Ay, may balbas. Oo, may balbas. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Sister L, lahat ng legal requirement ay hinahanap at hinihingi ng Senado bilang impeachment court mula sa Kamara of Representatives na siyang tatayong prosecution sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, kailangang aprobahan ng plenary ng Kamara ang authorization ay susumiti ng bagong set ng House prosecutors. Hindi lamang dapat manggaling kay House Speaker Martin Romualdez kung siya pa ang Speaker sa 20th Congress ang authorization ng mga House prosecutors dahil lahat kumano ng mga institusyon ay tinuturing na collegial body gaya ng House of Representatives ay kailangang aprobahan ng mayorya ng mga miyembro. Makabilang sa mga inasang bagong miyembro ng House Prosecution Team, sina Bayan Party List Representative Chel Jokno at ML Party List Representative Leila De Lima. Narito si Attorney Tonggol. The question should be asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila ma-authorize? In what kind of action? Is it just a letter from the Speaker? Or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, wala naman tayong question na gagawin yon at naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman na ng Speaker of the House na they will comply. Si Attorney Reginald Tonggol ang spokesperson ng Senate o ng Senado bilang impeachment court. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond. Masalimot din dyan sa Senado ha. Ang sabi natin ni Senator Alan Peter ha. Ayan, pag tinanggap na hindi tinanggap ng Congress yung ibinalik na impeachment articles of impeachment. Articles of impeachment. Hindi daw nila sisimulan ang trial. Happy ba yan? Hindi na natapos. Stress. Ako yung na-stress lang. Happy birthday Ateng. Sa mga taga Makati Medical Center, baka hindi po ninyo alam ha. Birthday po ni Ateng Dr. Cata de la Cruz ng Makati Medical Center, Obigaini Ultrasound Section. Ayan. Pwede magpa-ultrasound doon. Pwede ba lakay? Pwede yun, di ba? Pagka may ipapacheck mo yung ayan, mo. Ayan. Sige, pacheck ko kung healthy pa to. Binabati ni Kuyang Harold de la Cruz. Happy birthday, Ateng. Report mo lang kay Giselle. Antas na tubig naman sa may Prince Dam sa pagitan ng Las Piñas at Bacoor. Normal pa rin. Ito ay sa kabilangan ng mga pag-ulan na nararanasan po ngayon. RH15, Giselle Recafor. Giselle. Sister L, lakay normal pa yung antas ng tubig dito sa Prince Dam sa pagitan ng Las Piñas City at Bacoor, Cavite hanggang ngayong pasado 9 a.m. Ayon kay Captain Alfredo Calinisa ng Barangay San Nicolas 1, Bacoor City, bagya munang tumaas ng 1 metro yung antas ng tubig kagabi dahil sa walang patid nga na pag-ulan. Madalang naman anyang umapaw yung dam na ito pero kapag nangyari yan, apektado yung halos lahat ng mga kalapit na kabahayan. Kung magtutuloy-tuloy anya yung pag-ulan, posibleng tumaas ang water level at sa ganitong sitwasyon, maglalabasaan niya sila ng red alert upang paghandain ang mga naninirahan malapit sa dam. Pakinggan natin si Kalinisan. Siyempre, nagre-red alert natin kami sa mga tao na sinasabihan namin, lalo ng mga nasa tabi ng ilog, sinasabihan namin sila maghanda-handa. Gawa ng ang panahon din natin masabi. Lalo na sa gabi. Kung sa araw, wala akong problema na monitor namin. Pagdating sa gabi, mahina nga ulan dito. Sa Molino naman, malakas. Kaya yung buhos ng tubig dito sa amin. Sinabi naman ni Dan de la Cruz ng Barangay DRRMO na nasa level 1, yung water level dito sa dam na nasa 10 cm lamang daw yung naging pagtaas ng tubig. Mula dito sa boundary ng Las Piñas City at Bacoor City na nagsisimula na naman na bumuhos yung may kalakas ng ulan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, maraming salamat Giselle. Ingat ka dyan. Samantala sa ating Your business is our business. Your business is our business.
Eto, malungkot dahil ang Pilipinas nananatili sa lower middle income bracket. Ayon yan sa World Bank. Ang balita negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Nananatili sa lower middle income bracket ang Pilipinas ayon sa bagong klasifikasyon na inilabas ng World Bank. Nangangahulugan nito na ang bansa ay kabilang sa group of economies na may gross national income o GNI per capita sa pagitan ng $1,136 at $4,495. Sumasalamin ito sa antas ng pagunlad ng bansa at naapektuhan ang eligibility para sa official development assistance at concessional financing. Naniniwala naman si Finance Secretary Ralph Recto na posibleng makamit ng Pilipinas ang Upper Middle Income Country o UMIC status sa pagtatapos ng 2025 o sa pagpasok ng 2026. Ngunit ayon sa World Bank, maaring sa 2027 pa makamit ng Pilipinas ang mas mataas na income bracket dahil hindi ligtas ang ating ekonomiya sa pananalasa ng tinatawag na tariff war. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56.365 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's been raining in Manila. Maraming salamat, Sofia Gans. At ingat-ingat po, Dr. Well Aguila. Alam ko, manipis na ang bumbunan mo, ha? Aya Bes Zamora, good morning. Dala ka ng payong. Ikadoon ko yung Attorney Amira Pelaez. Ayan, Konsyal Mara Bacani, sa ambloat ni Mayor Lito Gatlabayan. At ako yung Harold de la Cruz. Ayan, Kapitan Rex Kayanong. Alaba tayong derby ngayon, ha? At batin din natin si Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan. Noble June sa Maniego at Attorney Manny Casino. Ayan, good morning. Aba, nahulaan mo rin. Then Makaranas, Noble Hill de la Cruz. Sabi niya, may sakit kaya da kuya, Besipod. Binata ka raw ngayon eh. Ganun ba? Kuyang Amantusin at Ninong Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Noble Kiko Cruz, good morning. Ha? Ayan. At ang opening ng trading sa Forex, sabi Magkano? ni Ninong business correspondent, 56 pesos and 33 centavos. Ayan. Malakas ang piso. Sana nga. At ayan ang kabuhan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Dahil umuulan ng basa, it is raining in Manila. Ingat-ingat, stay safe. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye.